Hi guys, and welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? And I hope maayos po yung ating mga paghahalaman. Sa episode natin today ay gagawa tayo ng panibagong potting mix na gagamitin natin sa mga susunod nating repotting sessions. Naubusan na kasi tayo ng stock ng potting media na ginagamit natin tuwing tayo ay nagkakaroon ng mga new plants or nagre-repot tayo ng mga halaman. So medyo lang merong makulit lang na pusa dito sa tabi ko at kanina po siya ayan, ito na naman at kanina pa siya gustong sumali sa aray ko, yan na. Tara ba yan? Itong pusang ito ay magulo at gusto lagi nakaano sa akin to, nakakalong. Ayan, sinisipon kasi siya. Ano tong mga to? Ang mga pusang to, mga aspin. Ang tawag ba natin doon? Pusakal? Pushpin. Yan. Mga inampun namin ito. Ayan. Yung sipon mo. Nilalagay mo sa tenga ko. Ayan. So, matagal na tong may sakit. Hindi natatanggal yung sipon niya. So, hindi ko alam kung anong problema niya. Ay, nagtataka lang ako at lagi siyang nanggugulo sa mga vlog ko. Minsan kung mapapansin nyo, may mga part na na-edit ko kasi minsan tumatalon siya o sumasali siya sa video. Eto, hindi ko na naman siya mapigil. Kanina ko pa siya pinapaalis at napupunta dun sa higaan niya. Ayan, gusto na naman niyang magpakalong sa akin. Anyway, so ang gagawin natin today ay magtitipla lang tayo ng potting media na meron tayo kasi may mga bago tayo mga dating na plants. So bago tayo gumawa ng potting mix natin o magtitipla, so ayusin muna natin itong mga plants na bagong dating. So ayan. At meron po tayo pusang nanggugulo at hindi niya alam ang gagawin niya. So mabikan muna dyan. So eto, mga plants to na bagong dating. So kanina lang to actually, dumating sila. Mga mga pahabol na delivery na lang kasi merong nakalimutan na i-deliver na plant. So, pinahabol ko na lang tapos para hindi na lang sayang yung shipping cost. So, sinama ko na rin na nag-order ako na pa ng ibang mga plants. So, yung ibang mga plants dito, mga i-dispose natin. Yung iba mga palalakihin pa, yung mga ant foliage natin. So, yun. Kaya kakailanganin natin ng potting media dahil naubusan tayo ng pots nung nakaraan. So, itatabi ko muna itong makulit kong pusa at hindi tayo makakapagtrabaho kapag nandito siya. Ayan, manggugulo lang to. So, yan, tinabi muna natin yung ating malikot na pusa at aayusin muna natin itong mga plants na to. So, yung ngayong gabi lang kasi ako nagkaroon ng time para ayusin itong mga to dahil nagtatrabaho, so hindi naman tayo pwedeng habang nagtatrabaho tayo, nag-gardening tayo. So guys, lagi ko sinasabi sa inyo na kapag nag-unbox ako ng mga plants, 24 hours yung hinihintay ko bago ko sila i-repot. So eto yung ginagawa ko kapag after ko silang in-unbox. So ang gagawin ko ay tatanggalin ko yung coco peat na kasama dito. Yan. Kasi ito, temporary lang ito na nilagay ng seller pag siniship yung mga plants. Yan. So nililinis natin, tinatanggal natin. Huwag kang magulo dyan. Yan yung pusa natin at medyo tumahimik na siya. Yan. Minsan kasi nanggugulo siya. Yan. So, tinatanggal ko yung coco peat. Yan. Kasi, di ba, meron na tayong potting mix na ginagamit. So, ang ginagawa ko, yan, tinatanggal ko yung coco peat para pag niripat natin, malinis na siya. Yan. So, ito mga diniligan ko na kanina kasi medyo tuyong-tuyo sila kanina nung dumating. Mainit kasi. So,
kinakailangan ko talaga tanggalin yung coco peat kasi baka madurog yung mga roots nila. Yan. So gagawin natin mamaya, babanlawan natin yan para matanggal yung mga coco peat. Yan. So ang ginagawa ko guys, tignan nyo na, kaya kailangan silang tanggalin sa coco peat, napuputol yung mga roots. Yan. Tapos, since ito, nag-hold ng too much moisture dahil pure coco peat siya, at it seems like hindi siya composted na coco peat, so may tendency na matunaw yung mga roots. Yan. Kasi ang ginagamit kong coco peat guys ay yung composted na o yung na-decompose na. So, papakita ko sa inyo mamaya ano yung itsura ng decomposed na coco peat. Mayroon siyang parang uod na nagtutunaw. Kaya, meron na rin siyang somehow nutrients na makukuha na hindi ko alam anong tawag dun sa mga hindi ko alam kung caterpillar ba yun or mga uod. Ayan. So, tatanggalin muna natin. So, hindi ko na-i-ID dito lahat guys. Kasi masyadong marami. Yan. Pero kasi tayo isang subscriber na nagtatanong kung papaano daw ba i-reuse ang isang potting mix. Yan. So, yun yung natin. Yung question ng ating subscriber. So, sasagutin natin yan ngayon. Base ito sa experience ko at sa paghahalaman ko kung ako ba ay nagre-reuse ng potting mix. Yes, ako po, nagre-reuse po ako ng potting mix. May isang kondisyon. Okay? Kapag po yung plant, so kunyari ay iriripat ko at ililipat ko sa malaking pot at yung plant naman ay healthy at wala naman siyang sakit, healthy yung roots niya. So, ang ginagawa ko na lang po ay dinadagdagan ko na lang yung potting mix niya at yung dati niya ay hindi ko na po inaalis. Yan. Yan o. So, itong mga ganito, medyo manipis yung mga roots. So, kakailanganin tanggalin yung coco peat na sila na puputol. So, kapag po yung plant nyo ay maayos, so for example, bibigyan ko na lang kayo ng magandang example. So, itong plant na to, sabi ay, ito daw ay rainforest. Pero nung binenta sa akin, white series daw to na antfall. Yan. So, regardless naman kung anong ID niya, so, eto healthy na siya, di ba? So, kinakailangan na itong iripat. Yan. Pero, iriripat ko to, yung potting mix niya, hindi ko natatanggalin kasi wala naman siyang sakit. Maayos naman, healthy naman siya, maayos naman siya. Kakailanganin ko na lang siyang dagdagan ng potting mix na meron ako. Yan. So, pwede ko tong i-reuse kapag mga ganitong state. Pero kung yung status ng plant ay nabubulok na dahil meron siyang root rot at natutunaw yung mga dahon, naninilaw yung mga dahon, or yung aglonema nyo ay may mga puto, tapos niripat nyo para mapalitan yung potting mix niya, or may root rot na yung inyong philodendron, kapag po ganun yung mga cases, ako po, hindi ko na po nire-reuse. Hindi ko na po siya ginagamit sa ibang mga halaman ko, sa mga ibang philodendrons, anthuriums, or aglonema. So, i-dispose ko na po yun. Why? Bakit kailangan ko pong i-dispose yun? Kasi marami na po mga bakterya yon, fungus, may mga pathogens na rin. Kasi kung nag-cause yun ng root rot doon at natunaw ang inyong philodendron o yung inyong aglonema, may amoy na yun eh. Malalaman may amoy yung soil mix na yun eh. So may mga insekto na yun or something. So ang gagawin mo na lang ay i-dispose mo na lang yun. So, talagang dyan ka talaga magpupwesto, ha? Ayan. So, i-dispose mo na lang yon. Hindi mo na siya gagamitin.
para hindi ka na lang magsisi. Huwag kang magtitipid sa potting mix kung ang inaalagaan mo ay mga rare plants. So mag-invest ka dun sa mga potting mix na yon para hindi magkaroon ng problema ang iyong mga halaman. So nakatipid ka nga ng potting mix, hindi ka bumili, namatay naman yung plant mo. Sayang naman yung ininvest mong pera doon pag bumili ka ng medyo mamahalin na plant, di ba? So kinakailangan panibagong potting mix ang gagamitin mo. So ngayon, anong gagawin natin dun sa dating potting mix? So ako po, ang ginagawa ko kapag naman may mga pathogens na yung potting mix, siyempre gumastos din tayo ng pera doon. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa sako. Tapos, ibinibilad ko po sa araw. So binibilad ko po iyon ng at least 4 to 6 weeks para mamatay yung mga bacteria, fungus, at any living pathogens na meron doon through solarization. So, ibilad mo siya ng 4 to 6 weeks and then, you can use that potting mix sa inyong mga hindi naman masaselan na plants. Ano ba yung mga plants natin na hindi masyadong maselan pagdating sa potting mix? That is yung mga dumpkin, yan, crotons, yan, hindi masaselan sa mga potting mix yan. Or pwede mong gamitin siya na bilang soil na gagamitin mo sa iyong mga vegetable garden. Yun. 'Di ba may mga yung mga nasa mga pet bottles na mga itinatanim na vegetable. So pwede mong gamitin sa ganun. Yan. Pero iso-solarize mo muna ng 4 to 6 weeks. Yun. Minsan ang ginagawa ko after ko sinolarize, kung gagamitin ko siya sa ganon, hindi ko siya gagamitin sa mga ornamental plants ko kasi medyo we want to make sure na hindi magkakaroon ng problema yung mga halaman natin. So ginagamit ko siya sa ibang bagay. Yun, minsan ginagamit ko siyang pantambak doon sa plant box ko kasi may problema yung drainage namin, hindi pa nagagawa, so na-erode lagi yung lupa. Doon ko nilalagay yung pinaggamitan ko ng mga potting mix. So kung tatanungin niyo ako kung pwede bang i-reuse ang isang potting mix, depende po. Kung ito po ay walang bacteria, fungus, walang sign na nagkasakit po yung halaman, especially kung iriripat mo, dadagdagan mo lang ng potting mix and then gamitin mo yung the same soil mix. Ang maganda po kasi doon is hindi na masyado mag-a-adjust po yung ating halaman kapag po iriripat natin siya sa isang bigger pot. Kagaya nung pinakita ko kanina. Ngayon, sa ganitong mga cases like this, itong mga coco peat, ito wala pa mga pathogens yan. Kaya lang, syempre, pinaggamitan na siya just to make sure na wala talagang bacteria yan. Ang gawin nyo sa mga ganito, yan, yung mga pinaggamitan, is buhusan nyo siya ng mainit na tubig, yung kumukulong tubig, tapos sayaan nyo siyang mag-sit yung hot water doon hanggang sa lumamig and then doon nyo siya isalin at ilagay sa strainer para matanggal yung tubig and then patuyuin nyo or ilagay nyo sa sako, hayaan nyo muna mag-decompose yung coco peat. Yan. Sayang din naman mahal din ito yung coco peat. Meron mga lugar na cheaper yung coco peat pero dito sa Pampanga medyo may halaga to kaya pag mga ganito ito kasi sariwa, usually ito hindi ko ginagamit pag ganito. Sinusolarize ko muna to or binubuhusan ko ng mainit na tubig. Tapos, hindi ko muna siya gagamitin. Itatambak ko muna hanggang sa mag-decompose siya. Yan. So, yan yung ginagawa natin. Kaya, ito, iniipon ko. Tapos, hindi natin siya itatapos. So, ganun ang ginagawa natin sa mga potting mix natin. Ayan. So, bilisan na natin tong tanggalin itong mga coco peat at meron tayong isang dito na makulit, ayaw paawat. Yan. Yan.
So, patapos na tayo. Yan. So, ganito po yung ginagawa ko kapag nililinis ko yung mga halaman. Tapos, bukas ko na po ito mga iriripat. Yan. Ayan. So, ito guys, ang gagawin natin dito, ang sayang yan, ang dami. Diba? So, gagawin natin to, pwede nyo ilagay sa isang temporary pot na may drainage hole. Tapos, ang gawin nyo is, or lagay nyo muna sa planggana, tapos buhusan nyo ng kumukulong tubig. Tapos, hayaan nyo mag-simmer doon ng hanggang lumamig. Tapos, pag malamig na, then saka nyo siya iahon at ilagay nyo sa isang temporary pot na pwede siya ma-drain. And then, hayaan nyo yun na mag-age. Siguro, medyo matagal siguro, mga 2 months, 3 months. Depende sa process at sa panahon. So, tatry ko kung po pwede na lagyan siya nung meron ako kasi dito na aged coco peat. Baka pwede natin lagyan siya ng mga insekto na yon. Para siya mga caterpillar, papakita ko sa inyo mamaya. So, ang gagawin ko muna ay babanlawan ko muna itong mga roots nila at itatabi ko muna. Ang gagawin naman natin ngayon ay titimplahin natin yung potting mix na gagamitin natin. So, papakita ko siya sa inyo kung gaano lang siya kadali at kung ano lang yung mga materials. Usually kasi ang mga materials na ginagamit ko dito ay kung ano lang yung available. Yung kung ano lang ang meron ako, yun lang yung ginagamit ko. So, ang gagawin lang muna natin is yung pinaka main ingredients ng potting mix. Yun muna yung ilalagay natin. And then, pag magre-repat tayo, doon natin siya dadagdagan ng kung ano-ano, kung kakailanganin ba natin ng mas maraming coco cubes, dadagyan natin siya ng maraming coco cubes. So, ganun yung style na gagawin natin sa pagtimpla ng potting mix. Tapos, ilalagay natin siya sa isang container para nakastock siya. So, samahan nyo ako sa pagsagawa nito. Sisimulan na natin yung pagtimpla ng ating potting mix. So, unahin muna natin ilagay itong aged na coco peat. Yan. So, kaya ko siya ginaganyan guys kasi itong parang alam niyo yung mga parang malalaking uod na nakakatulong siya sa pag-decompose ng coco peat. Nadudurog niya. Tapos, yung pinakapupo niya, parang nagiging fertilizer siya. I'm not sure kung may makikita tayo. Ayan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Yan. So, kinakain nila yan, yung coco peat. Tapos, yung nagiging yung kanilang pupo, yun yung parang nagiging decomposed coco peat na. Yan, hindi natin papatayin yan. Ilalagay natin sila ulit doon. Kaya kinakalkal ko muna para hindi sila maisama. Ayan, lalaki nila, tataba. So, di natin sila sinasama. So, nakakatulong sila sa pag-decompose ng coco peat. Sa mga ibang gardeners, kung natatandaan nyo, merong nagdidegosyo ng vermicast, di ba? Yung vermicast ay product po iyon ng pupo ng mga African night crawlers. Mga uod po iyon, parang mga earthworm, pero ang tawag po sa kanila ay African night crawlers. Yan. Yan, so, natin sila. Ang dami nila dito sa sako ko. Hindi ko sila pinapatay. Nakakatulong sila para ma-decompose na maayos yung ating mga coco peat. Yan, ang tataba nila, Tapos, mapapansin nyo, para may mga buo-buo siya. Siguro yun yung pinakapupo nila. Yan. So, lalagyan natin siya ngayon ng yung age naman na ipanampalay.
Yan. So ito ang ipa ng palay para mabilis siyang mag-decompose. Ang gawin nyo, buhusan nyo rin siya ng kumukulong tubig, tapos hayaan nyo lang doon hanggang sa matuyo or mag-drain yung water. So tansyahan lang, nasa preferred ano nyo, kung gaano kadami yung ilalagay nyo na ipa. Yan. Then i-mix nyo to. Ako ito muna yung i-mix ko. Yan. So tansyahan lang. Mapapansin nyo naman kung naparami yung ipa, so dadagdagan nyo ng coco peat. So ito na yung ating soilless potting mix. Yan. Yan. So parang napadami yung ipa. So gagawin natin ay dadagdagan natin yung coco peat. Yan. So ihahalo muna natin ito ng mabuti. Yan. So, hindi natin sinasama yung ating mga best friend. So, mga best friend natin yan. Yan. So, ito muna nilagay natin. Yan. I think perfect na to. So, ngayon, lalagyan natin siya ng plant mate. So, dahil madami yan, so, ilalagay natin siguro is yan, mga 1/4 nito. So, ginagawa ko, mas napansin ko na mas okay gawin ng ganito na wala muna siyang ano tawag dito, yung pamis. Saka nyo siya lagyan ng pamis kapag na-mix na to. Yan. So, hinati ko na. Yan. Kasi kakita nyo ganyan yan, guys. Dadami pa yan. Or lalaki pa ang volume yan kasi lalagyan pa siya ng coco cubes. Yan. Ngayon, pwede natin ilagay yung pamis. So, tansyahan lang sa paglalagay ng pamis. Depende sa gusto nyong kadami. Yan. Mix muna natin to. So, munggo size yung ginamit ko kasi yan ang available dito sa bahay. So, yan ang ginamit ko muna. Yan. So, ang pamis kasi, nakakatulong siya sa aeration. Number 2, nakakatulong siya na makapag-store ng oxygen na kakailanganin ng roots. And then, kapag naglagay ka ng fertilizer, kapag yan ay diniligan mo na, yung fertilizer ay nanonood dun, or yung fertilizer at mga minerals ay nanonood dun sa mga pores ng pamis, which can actually carry nutrients.
Yan. Tapos ang gagawin ko na lang is kapag magpa-plant ako, kung kakailanganin ko pa na maraming pamis, dadagdagan ko na lang. Yan. So ang kagandahan nito kasi, pag ganito na karami yung potting mix na gagawin ninyo, eh hindi na kayo mahihirapan sa pagriripat. Yan. And then didagdan natin siya ng cocoa cubes. So guys, ako kung ano lang yung available na components na meron ako dito sa bahay, yun ang ginagamit ko. Meron nga mga plant dito, ang ginagamit lang is pure composted cocoa peat eh. Pero nabubuhay ang mga halaman nila. 'Di ba? So depende yan kung ano yung sagana na o yung abundant na components na meron kayo diyan sa lugar nyo. Yung iba, instead na pamis ang ginagamit nila, ang ginagamit nila is river sand. Ayan. Yung iba naman, sagana sila sa lava rock. Lava rock naman yung ginagamit nila. Mag-globe sana ako, kaya lang nakalimutan ko na. So, yan. At na-i-prepare na natin yung ating potting mix. So, ready na to na ilagay sa ating container. So dito natin ilalagay sa container na ginagamit ko kapag nagre-repat ako. Yan, ibubuhos lang natin dyan. Dadahan-dahanin lang natin kasi baka hindi ma-shoot or matapon. Yan, so dahan-dahan lang para hindi matapon. Yan, so lalagay lang natin. Yan. So, ayan, naka-prepare na yung ating potting mix. So, madami-dami na to. Tagal-tagal na natin itong gamitin. Pero, gagawin natin, pupunuin pa natin ito. So, siguro, next time na lang natin siya titimplahan ulit. Ayan. So that's it guys, at ipinakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa kong steps kapag po after unboxing, ano po yung ginagawa ko sa mga plants. So tinatanggal ko muna yung cocoa peat. Before kasi hindi ko tinatanggal pero nakita ko nagkakaproblema at natutunaw po yung mga aglo. So tinatanggal ko yung cocoa peat at ang ginagawa ko ay ibinababad ko muna sila sa tubig, magdamag, and then kinabukasan doon ko na po sila iriripat. Yan. Pinakita ko na rin po sa inyo kung ano po yung ginagawa kong steps sa pagtitimpla po ng potting mix. So ang ginagawa ko po ay para pumapabilis po yung ating repotting, especially kung marami ka pong iriripat na mga plants or kung magpo-propagate ka ng maraming plants. So at least hindi masyadong maraming oras yung i-spend mo kapag magpe-prepare ka ng potting mix. So may naka-prepared ka na, naka-stock na dyan. So gagawin mo na lang is dadagdagan mo na lang yung pamis, depende dun sa need mo, or dadagdagan mo yung cocoa cube. So ang ginamit po natin ay aged cocoa peat. So that means ito po ay
coco peat na na-decompose na. Kapag po ganito yung aged coco peat ang ginagamit, mas maganda po yung potting media at maganda po yung pagtubo ng mga roots. Yan. Kasi siguro may nakakapag-provide po ito ng mga iba pang nutrients na hindi po nakukuha sa mga artificial or yung mga synthetic na fertilizers. So, ang ginamit po natin na fertilizer is also organic, which is plant-made. So, naipakita ko na yan before kung saan po yan nabibili. So, yan po ang ginagawa nating mga steps. Ang paghahalaman po ay hindi po siya simpleng hobby. So, ito po ay nangangailangan din po ng time, patience, at extra care po sa paghahalaman. Huwag pong panghihinaan ng loob kapag meron po kayong mga plants na namamatay or nagkaka-root rot, doon tayo natututo. Yon. So, wala naman pong gardener na hindi po naka-experience ng ganyan, na hindi naka-experience ng root rot or hindi naka-experience ng pag-infest ng mga kuto, so sa mga aglo. So, lahat naman nagkakaroon ng same experience. Kaya po natin to i-share sa inyo. Kung may experience nyo man, alam nyo po kung paano po sila i-handle. Ayan. So nakikita nyo po, sobrang dami na po ng mga halaman natin. Ayan. Isa sa problema po natin dito, ayan, yung mga nasusunog na dahon. Kasi nga po, yung garden net natin, ang napansin natin, is sabi 97% filtered sun, pero parang ang lakas ng yung tindi na sikat ng araw. So nagkakaroon pa rin ng mga pagtutuyo ng mga dahon, which is okay lang naman and normal yan sa mga halaman. So I hope nakatulong po sa inyo ang episode na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!